Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Biyernes. Garantisadong mabilis lang to. Mga headlines ng mabibilis na balita. Heto na! 19 hanggang 20 senador posibleng pumabor sa desisyon ng Supreme Court na ibasura ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Viral sa social media, ilang kabataan nagmotor ng walang saplot sa Zamboanga City. San Pedro northbound exit sa SLEX bukas na sa publiko. At Gilas Pilipinas dumating na sa Jeddah, Saudi Arabia. Todo ensayo sa laban nila kontra Chinese Taipei. Kung si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada umano ang tatanungin, mukhang hindi na raw uusad pa ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil ang mayorya parang nais na sundin ang ruling ng Korte Suprema. Narito ang report. Nasa 19 hanggang 20 senador umano ang posibleng pumabor sa desisyon ng Korte Suprema na nagbabasura sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Pansin daw nito sa kilos, pananalita at sentimiento ng marami sa kanyang mga kasamahan na sundin ang ruling ng Korte Suprema. Naglabas ng desisyon ng Supreme Court noong nakaraang linggo na idineklara ang impeachment complaint bilang unconstitutional dahil nilabag nito ang 1-year bar o ang itinakdang 1 taong pagitan sa pagsasampa ng mga reklamo laban sa isang opisyal. Dahil dito, naniniwala sa Estrada na wala ng jurisdiksyon ang Senado para talakayin pa ang reklamo. Nakatakda ang formal na deliberasyon at pagboto ng Senado sa August 6 kung saan pinal na desisyon ang ilalabas kung itutuloy pa ba ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte o susundin na lamang ang pasya ng kataas-taasang hukuman. Sinabi rin ni Estrada na constitutional crisis ang kalalabasan kung babaliwalain ng Senado ang ruling ng Korte Suprema. Sa kabilang banda, kinumpirma naman ni Senador Kiko Pangilinan na may umiikot na resolusyon sa Senado na layong questionin ang desisyon ng SC. Nilagdaan na niya umano ito at nina Senate Minority Leader Tito Soto, Senator Risa Hontiveros at Bam Aquino. Una nang sinabi ng minorya na sa pagtayo bilang senator judges ng isang impeachment trial ay ang Senado na ang korte at may sariling jurisdiksyon. Matatandaan namang sinabi ni Senate President Cheese Escudero na layunin ng caucus nitong July 29 na bigyan ng sapat na panahon ng mga senador upang pag-aralan ang ruling ng Supreme Court bago bumoto sa August 6. Viral sa social media ang ilang kabataan na nagmotor ng walang saplot sa Zamboanga City. Detalye ng mabilis na balita, hatid ni Allen Barrera mula E-Media Zamboanga. Viral sa social media ang mga kabataan na nag-exhibition sa kanilang motorsiklo na walang suot na pang-ibaba. Sa video, makikita na nakatayo ang angkas ng 2 motorsiklo na walang suot na pang-ibaba at walang helmet pero nakatakip ang kanilang mga muka habang dumadaan sa highway ng Governor Cummins Avenue. Dahil dito, maraming netizen ang nagbigay ng mga negatibong komento sa nasabing post. Hindi pa nakikilala ang mga kabataang sangkot sa viral video. Agad naman nakipag-ugnayan ang Zamboanga City Police sa Land Transportation Office Zamboanga para i-verify kung sino ang may-ari ng motorsiklo. Humingi rin ng tulong sa publiko ang Zamboanga City Police upang agad na makikilala ang mga kabataang sangkot sa insidente. Allen Barrera para sa All TV News Channel 2. Mas madali na sa mga motoristang manggagaling sa San Pedro City, Laguna ang pagbiyahe sa Metro Manila dahil yan sa pagbubukas ng SLEX Northbound Entry-Exit Interchange. Umaasa naman ang provincial government ng Laguna na dahil dito, lalago pang ekonomiya at industriya ng turismo. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Guilya. Matagal ng panawagan ng mga residente ng San Pedro City, Laguna ang pagkakaroon ng northbound entry-exit interchange sa South Luzon Expressway o SLEX. At ngayong araw, matapos ng 10 taon mula ng maplano at mapondohan ng proyekto,
bukas na sa mga motorista ang toll exit. Malaking ginhawa ito sa mga motorista na araw-araw pumabiyahe pa Metro Manila dahil umaabot ng 30 hanggang 45 minutes bago marating ng mga taga San Pedro ang pinakamalapit na SLEX Toll Plaza sa Muntinlupa o Biñan. Pinasinayaan ni na DPWH Secretary Manuel Bonoan, DOTR Secretary Vince Dizon, Laguna Governor Sol Aragones at iba pang lokal na opisyal ang ceremonial opening ng toll exit. Kwento ng mga opisyal, 2016 na magsimula ang pagpaplano sa pagpapatayo ng infrastruktura. At sa ilalim ng pamumuno ni nooy DPWH Secretary Mark Villar, unang napondohan ng proyekto noong 2017. Kabuuang 915 million pesos ang ginastos para maitayo ito. 300 million pesos raw nito ay para sa land acquisition. Bukod sa pandemya, naging malaking hamon para sa DPWH ang relokasyon ng informal settlers sa lugar, pati na ang settlement sa landowners na madadaanan ng toll plaza. I think before ang po natin dito is actually right of way. Yung right of way po ang medyo natada yung negosasyon. Dito po yata kasi marami yung kababayan natin yung informal settlers, so it took some time for it to renovate them. Sa usapin naman kung bukas na ang DOTR sa pagiging full cashless ng pababayad ng toll, sinabi ni Secretary Dizon na marami pang kailangan na ayusin sa sistema bago mangyari yan. Finally, kailangan maayos na natin yung interconnectivity ng dalawa na hindi kailangan dalawang magkahiwalay na RFID sticker para sa magkaibang portions ng ating mga highway. So, pagka na-solve natin yon, I think that's the time pa lang na pwede natin pag-usapan yung cashless. Malaki ang pag-asa ni Laguna Governor Sol Aragones na mas lalago ang turismo sa San Pedro City dahil ginawang mas accessible ng bagong toll exit ang Laguna sa mga turista. Talagang naniniwala ako na may mga bagay na pinagtagpo at may mga bagay na nangyayari sa tamang pagkakataon at mukhang ito na yon. Dahil ang vision po natin sa turismo ng Laguna, gusto ko nating paunlarin, itampok at ipagmalaki ang turismo ng 30 o 24 municipalities, 6 cities ng lalawigan ng Laguna. May habang 2 kilometro ang daanan mula San Pedro City proper patungong toll plaza ng San Pedro northbound. Inaasahang 5,000 hanggang 10,000 motorista ang makikinabang dito araw-araw. Kung dati binubuno ng mga motorista na pa Metro Manila ang Susana Heights sa Muntinlupa City o Southwood sa Biñan City para makapasok sa South Luzon Expressway. Pero dahil sa bagong entry na ito, 30 to 45 minutes ang matitipid ng mga motorista para makapasok sa expressway mula sa San Pedro City, Laguna. Michelle Giliang para sa All TV News Channel 2. At sa sports balita, sumabak agad sa ensayo ang Gilas Pilipinas pagdating nito sa Jeddah, Saudi Arabia para sa FIBA Asia Cup 2025. Sa Facebook post ng Samahang Basketball ng Pilipinas, makikitang walang sinayang na panahon ang Gilas Pilipinas na agad nag-ensayo paglapag sa Jeddah. Iikot ang player rotation ng Gilas sa 12-man pool ni Coach Tim Cone. Titimon para sa guard sina Scottie Thompson, Dwight Ramos, Chris Newsome at CJ Perez. Wingmen naman sina Calvin Oftana, Justin Brownlee, Kevin Kiambao at Jamie Malonzo. Habang big sina AJ Edu, Japet Aguilar, 8-time PBA MVP Junmar Fajardo at Carl Tamayo. Hindi pa rin makakapaglaro ang 7'3" big man na si Kai Soto na nagpapagaling sa kanyang ACL injury. Pero mas magiging promising ang lineup kung magiging eligible si Kentin Millora Brown para sa Gilas Pilipinas. Unang makakalaban ng Gilas ang Chinese Taipei sa August 5. Muling maghaharap ang pambansang koponan at New Zealand sa August 7 at August 9 naman kontra Iraq. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan nyo na rin po kami ngayon sa Spotify. Ako si Ralph Lopez. Happy weekend!